G, 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 G. G, 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 G. Ito, Oh, ito po yung mga pure natin na, na black. na Q Black. Ito yung Quezon. Yes po, Quezon Black. Quezon Black. Dami. Oo po. Bali, dalawang ano po ata. May mga nakuha na rin ho dito, ginamit na pang lechon. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Tapos ito naman, avocado natin. May mga around Ang daming bunga. 10 to 12 Ano ba trees. yan? Has po, yan? has. Ang daming bunga. Napataas lang ng gusto kasi dahil Hindi sa na baka, prune. hindi na prune. Pero yan, kinakawit na lang namin with the stake. Ang daming bunga. Opo. Wala pong any, In fairness. any amendment. Ang katulong ho namin dito, I would say kay robust dito because of the ito sadyang tanim po yung Big grasses. year. Opo, siya, Guinea grass. Guinea grass. Native grass din po siya. Oh. So, ang napansin ho namin, resilient siya sa drought. Okay. So, nung extreme po yung summer, last summer grabe ang init. Hindi siya affected. Opo, inirrigate namin to ensure, pero ngayon hindi niya na kailangan ng irrigation. So, cut and carry. Ang nangyayari po doon, pagka nangumpay ka, magda-die off yung roots niya sa baba. So, that will serve as dying off ng roots, mag-serve as fertilizer sa surrounding trees. At the same time, may pagkain sa baka. At pagka tumutubo na naman siya, mag-photosynthesize na naman siya, hihigop na naman siya ng carbon. So, nakukul yung microclimate, kumbaga. Gusto ko yung concept. Ngayon mong masukal, pero meron kang pathway. Opo. So, maganda. Actually, ang po dyan, ang genius po sa lahat ng system ng infra dito si Dad. Tulad po nitong fence po siya, pero may waterline ho halos lahat ng daanan natin. May waterline. So, isa lang po to sa area, pero pati po lahat dyan. Kasi the concept is later on, Hayaan mo siya mag-irrigate siya dyan. yes, kakabitan lang siya ng sprinkler. Oo. So, ililipat-lipat mo lang yung sprinkler. Oh. Kasi we're preparing po talaga, hindi naman sa predictable weather sa El Nino and other crises. Nice. Opo. Galing ha? Ay, paano Sige ba? po, paharap po. Ayan. So salubungan po ito para malakas yung pressure. Meron lang po kami dalawang tangke na main na nasa ibang location pareho. Pero dahil magkakadugtong sila, pag inon lahat, salubungan, so malakas. So, buong farm may ganito? Yun po ang ini-aim namin. Kaunti na lang po yung wala. Ang wala. Opo. So, kung matatanong nyo, is it productive ba ang farm? I would say, lahat kasi na production, binubuhos namin uli sa, sa technology. Just to, just to secure the future. Kasi kung talaga, kung ang farming gagamitin mo as means for for other acquiring material things, mas marami ka pang ibang paraan na mas madali. So ito po, dairy cow naman po ito. So naka-integrate lang din siya sa orchard natin. We are also producing some amounts of milk, pero hindi po ganun karami. Ang nakikinabang po yung mga youngest namin sa community. I myself po kasi may anak na rin. I have a daughter. Later on, pag iwawalay na siya kay mommy, at least grass-fed milk yung iinumin niya. Tapos yung iba naman ho namin babies dito na anak po ng members, ito rin po yung iniinom para hindi na bumibili. At ang kinakain niya ay lahat po nung nakikita lang sa paligid.
So yung family mo, Eman, dito rin. Sa loob ng farm. Opo. Si baby po kasi 10 months pa lang, so ano pa, hindi nakababa. Pinapatulog. Hopefully makababa sila later. Ito po yung bodega namin for feed production. So, katulad ng irrigation ni Dad to foresee crisis sa drought, kami rin po ay walang humpay na stockpiling naman ng feed. So from silage, pwede po natin ipakita yung ilang silage dito. Silage for ruminants to. Tulad po nito, corn silage. So corn from the farm also. Pag na-harvest, Lahat. opo. Pag na-harvest na namin yung white corn, yung excess sa silage namin. We also sell silage and sile Napier. Ito po yung mga farm byproducts na pag Ay, nag-prune. iba-iba. Ibil-ibil. Yes po, iba-iba. So what we do po dito, kung ano yung maraming waste, kung ano yung pinag-prune, pinag-harvest na ferment lang lahat ng bukod. Hindi siya isasama muna. Kasi po, pag na-ferment siya, pag naging stable na siya, siguro around 14 to 21 days kasi masasabi mo ng fermented siya. Kahit magdagdag ka ng bago na material, hindi siya sensitive kasi matutulungan na siyang mag-ferment na kasi meron ng inoculant dun sa ilalim. So, pagka gagawa na kami ng feed, siguro by every 3 to 5 days kami nagmi-mix. Minsan weekly. Saka lang kami kumukuha ng ingredients from the separate drums. Itong silage ang magiging ingredients mo Yes po. for the feeds. Opo, yung iba-ibang materials na to. At the reason with this kasi, pagka nag-mix ka ng isang buo na definite na yung ingredients, mapapressure kang i-produce yung ingredients and to harvest them at the same time. Oo. So, kami naman, ang gusto namin, by the season, by the abundance kami makapag-formulate ng feed, emulating the native pig in their wild state, na kung ano yung mahulog or kung ano yung abundant nung panahon na yun, yung kinakain Kakainin nila. niya. Just so na controlled lang siya sa volume para naman tumaba. So ito po, tulad na ito, papaya. Papaya. Opo. Yung leaves. Yung fruit. po. Yung fruit. So ito, tulad po niyan, part po siya ng ration. Pag magtitimpla kami, kapatid, brothers, marami tayong ingredients. So ilista nila, kuya, nakapag-prune tayo last week ng ganito, so marami. So by the kami nagko-compute, siguro every week kung ano yung bagong timpla. Kaya po pag nagtuturo din ako sa mga trainees, wala akong set ingredients na sinasabi. What's available? Opo. Yung abundant. Yes. And ika-classify mo lang alin dito ang protein source. For example, leguminous leaves, protein source. Malunggay, ipil, ganyan, madre de agua. Starch source naman, root crops, papaya, banana. We even incorporate yung banana root, banana corm. Okay. So when we get the saba for the humans, Kunin mo na rin yung trunk and yung Opo. root niya. yung trunk pang vermi, Okay. tapos yung corm, kasi magtithining ka din, ayaw mo rin sobrang sukal. Yung root ball, we grate it. Meron po kaming grater machine. For lactating pigs naman. Kasi high in starch, high in sugar. So, Kailangan lang alam mo yung yung nutrients ng isang plant. opo. Doon napapasok ang technology. At syempre yung mga scientists natin, tulad ng agencies natin. So ito po, speaking of mulberry, yan, tulad po niyan. When we harvest the fruits, timely na mag-prune. Mag-prune. Yung pruning, i-de-leaf lang with the soft branches, ferment, tapos for growing pigs naman din po. Kagandahan ho sa mulberry, no? Apparently, mas mataas yung ration na pwede sa kanya, percentage na pwede sa kanya, compared to ipil. Kasi wala siyang anti-nutritional factors. So kami, at least, ang forages po namin all in all pagka nagpapakain, 20 to 30%
sa pigs. Ito na po yung langka. Ito yung langka. Baka isa to. So, amoy langka? Ito po veggie langka siguro to. Veggie langka yung po ito. raw. Ay, yung fresh. Yung fresh, oo. Nag-thin sila tapos veggie. Pero meron po dong meron po dong yellow. Galing. So, wala talaga nasasayang. Opo, wala talaga. At least we try our best po. Ang dami pa naming aaralin na pwedeng i-integrate pero most of the enterprises nagtutulungan talaga. So, first time natin ma-witness na iba-ibang crops ay pwedeng i-silage. Akala ko puro corn and napier. Opo. Yung ipil po pala, hindi pa natin nabuksan. Tapos, ano yung form ng feeds nyo? Pellets or? Mash po. So mix lang. Mix lang po and they will devour it aggressively. Ganyan. Siguro po mas marami lang ho kaming in terms of kilo pinapakain kasi medyo mataas yung moisture. Yeah. Pero ano naman, Bango. busog na. Bango ng ipil. Opo. Ano siya eh. Hindi mo ina-expect na ganyan ka bango. Opo. Para siyang wine, para siyang alak na ano. Ito po pala yung banana corm. Ito naman yung root ball ng mais. Ay, ng mais Ng banana. ng banana. Ito po ang medyo challenging i-harvest. Kaya kami, pag nag-harvest siguro, every 2 weeks. Ang dami pala. Opo. Tapos, ano mo yan? I-chop Ano po, chop na siya. Chop na siya. before mo i-silage. Opo, tama. So, medyo matigas So, talaga paano siya. hugasan mo? Yes po. Kasi putik-putik siya. Oo. So, hugasan. Tanggalin yung putik. Opo. And then, babalatan. Hindi na. Hindi na po. Kasama na yung outer skin niya. Pagka meron talagang putik na hindi matanggal, talaga hong kinikis-kis pa. Binabalatan pa. Pero hindi ho ganun kahugas na hugas, I would say. Basta enough lang na mawala yung big Putik. chunks ng putik. And then, anong nutrients niya? Ano po? Carbohydrates. Sugars. Kapalit ng corn. Kapalit ng... So maganda pala yan Wheat. para sa mga may mga banana farm. Yes po. Kaya po, lagi kong ito, lagi ko sinasabi sa mga nakakausap ko, lalo na po pag government, ay ito po pinapakita natin na hindi siya perfect model pero what if merong waste processing area ng banana or ng even gabi po yung gabi. Yeah, yung gabi. Kasi leaves and Yung roots. roots, Tuber. tuber, tsaka yung pinaka-stem, high protein po lahat yun. Lahat yun. Opo. Protein pala ang gabi. Yes po. Yung tuber po, talagang din yung carbohydrates po. Katulad ng sweet potato, ganyan, cassava. Pero yung stalk and then leaf, protein. Wala lang ho kami ngayon pero we also incorporate stalk and leaf na protein source. So ito naman yung Siya yung medyo semi-ripe na siya pero langka rin. Opo, hindi na ganun ka-ripe. So ito din po siya. Energy din po siya. Saan nyo natutunan na i-silage nyo lahat ng iba-ibang crops? Ano po, sa baka rin po namin natutunan kasi katulad ho ng notion ninyo, ay initial lang namin na pwedeng silage na alam ay grasses, corn, either sorghum, corn or napier. Yeah. Tapos, feeds, basically, fermented feeds. Sa dami ho ng pinagtatatanim namin noon, ang sukal po ng areas talaga dito, hindi pa ganito kaayos. So pag nagtabas kami, teka lang kapatid, parang sayang lahat tong itong mga pinaglilinis natin. Ferment ka natin. Tapos ferment, nabubulok. So inaaral namin yung adjustment hanggang sa molasses. So imbes na FFJ siya, kasi ang FFJ po or FPJ, ang gusto mong product yung juice. Oo, yung liquid. Pero what if ang purpose mo is to preserve only the material? Okay. Ano yung minimal molasses? So 100 grams yung napili namin. At least 100 grams per kilo with any material. Hanggang sa, teka lang, paano natin maituturo to sa mga normal farmers kung wala silang molasses? Konti lang ang supply. Hanggang sa inoculant na lang.
So yung fermented na juice, yun na yung magiging inoculant imbes na molasses. Enough lang para ma-preserve. Yeah. Actually, ang main talaga namin na aim for preservation is not the nutrition, more on the preservation talaga. Pag marami kang na-imbak, una, walang waste. Pangalawa, kahit taas-baba yung commercial prices sa raw mats, hindi ka affected masyado kasi meron ka naka-imbak. And that's how we see a more sustainable feed system for the pigs. So yung mga, let's say may banana plantation, ubus na yung area, di ba? Yes, Natamnan na lahat. Opo. Di ba, part ng management, magtatanggal ka eh. Yes po. Ng suckers, di ba? Yes So po. waste lahat yun. Opo. Yeah. So, permit mo na lang. Yes po, pwede pong i-ferment. Lalo na kung talagang kailangan ng starchy Yeah. ingredient. Medyo laborious po talaga siya. Hindi ko tinatangging talagang mabigat siya minsan, tapos tataktakin mo talaga yung root ball. Mas mahirap pa siyang i-harvest sa kamote eh. Oo. Kasi very... Malalim. Opo, malalim, tapos ang bigat talaga. Mabigat. So kung malalayo, kailangan mo talaga ng truck. Pero yun na po yung benefit siguro ng system namin because it's a little of everything na ma-manage namin. Sa lahat, anong pinaka-favorite mo? Anong pinaka-useful? Ang staple po talaga namin is Napier. Napier pa. Napier. Even monogastrics, ito medyo unconventional thought, pero Okay. ang Napier po, di ba, ruminants, pinapakain. Pero sa amin po, kung aralin mo lang yung tamang edad niya, may mataas din po siyang digestive percentage sa monogastrics. So 30 days old, Napier. So our ruminants, 45 to 60 days old, ferment silage. Sa chickens, even chickens po, ducks and pigs, soft Napier, so 1 month old. Ito po siya. Pwede natin tignan. Ang pinagkaiba po niya ay mababa siya sa fiber, so hindi mabibilaukan yung monogastrics natin. At the same time ay mataas pa yung sugar and fat niya. Mataas po ang fat ng Napier, surprisingly, crude fat. So, mas malambot siya pag kinain ng monogastrics, tulad ng pigs natin. Kasi po, bakit Napier sa lahat? Talagang vigorous growth eh. Talagang hindi mo, iniwan mo ng ilang linggo, andyan na naman siya eh. So utilize mo na lang. Utilize na lang. 30 days old po kasi to. So yung legumes, ang interval usually 60 days. Pagka nag-hard prone ka ng ipil, 60 days pa bago yung bagong shoots. So, mas bihira ka makapag-imbak. Pero yung grasses talagang Mabilis. Opo. Ang isa pa ho namin inaaral na grass na hindi pa namin napaparami is Guatemala. So, shoutouts din kay Doc Sinan. Guatemala. Opo. Na binigay yung cuttings dito. Guatemala grass. So, actually, yun po yung dinaanan natin kanina. Mamaya pagka napadaan ulit. Pero kakaunti pa po kasi. Okay. So, next tayo. Sige po. Doon na ba? Sa pig na? Pwede po, sa pig na tayo. Anong laman nito dati? Chickens po. Chickens. Talagang nag-ano kayo sa chicken? Bali po, yung chickens namin, hindi ko pa po makukwento ng buo. Pero, meron po tayong partnership in the coming months na nangailangan kaming i-depopulate yung chicken para ma-sanitize ulit. So, winala po namin yung chickens ngayon para ma-disinfect yung areas. So, ito naman po yung vermicomposting pala. So, ito po ang unsung hero ng system namin. Lahat na hindi naubos, lahat na ng poops. Lahat ng hindi na-ferment. Opo, tama. Lahat na nabulok dyan na. Unsuccessful fermentation at iba pa. So, wala ho kaming system dito. Unlike vermiculture, businesses na may schedule talaga ng irrigation, ganyan. Ito very spontaneous lang. Kung ano meron, tambak lang. Diyan lang. Opo. Tapos pag napansin namin puno na, teka lang brothers, huwag na natin galawin. Hayaan mo nang maging casting lahat. Sako kami magsasako. Papaya rin po pala, staple namin. So pagka Papaya. hindi pwede mawalan ng papaya. Yung fruit, Yes po, yung fruit. as green papaya. Opo, green. Kasi actually yan, green protein. Pag orange na,
carbohydrates naman. Oh. Rich in Kaya marami ring papaya. Opo. Ito medyo na ano lang, nabansot lang yung iba. Ito na ba yan? Opo. May ilang goats din po kami pero ito po ang pinaka naging challenging sa market sa amin. Kaya hindi na namin masyado pinarami. Dati po puno ito eh. We focus na lang sa Nubians. So ito po yung pigs natin. Anong breed ng black pig mo? Q-Black pa rin po. Pero we acquired other genetics to crossbreed for different purposes. So lahat po ng adults namin, wala pong any commercial feeds. Lahat po ay from our own mix. Ang pinaka feeds po na pinapakain namin sa mga mga bagong walay. Starter. Commercial feeds yan. Commercial feeds po. Full commercial feeds. Around 2 weeks po. Tapos after that 2 weeks, Switch to transition na po to our own mix. Parang sa manok lang po, challenging talaga yung brooding. Ang hirap po mag-organic talaga na high protein. Unless sobrang bagal yung gusto mo. Laki. So anong market niya ng pig? Kami po primarily lechon. Lechon market. Tapos, yung meat naman, mga farm to table po. So, pag lechon, umaabot ho ng dito 350 per kilo. Sa live. Ba't may mga puti ka, Eman? Ano May po, Sir mga puti Buddy? ka? Kinocross po namin for maternal line. So, either male ang lalaki na itim, tapos puting babae. Tapos gagawing nanay yung babae sa anak. Kasi po sa totoo lang hindi po namin magagawa yung pagpapakain ng mga fermented pag walang genetics ng native. Iba ho ang response pagka walang genetics ng native. Kasi po talagang na-purify po na yung mga puti is to rely on the Commercial feeds. on the commercial feeds. Apparently, those who produce the feeds also got hold of the genetics. Kasi, gusto natin ng mabilis. Pero ito pong itim ay sila ang nagbabalik dun sa indigenous bloodline na kayang kumain ng roughage, ng fibrous material, kahit iba-iba ang panahon, kaya nila mag-thrive. Maternal instincts, andyan pa din, hindi sila nagdadagan ng anak, hindi sila kumakagat ng anak. Although yung iba, may mga ganong masungit, pero hindi madalas. Ayaw mo ng pure black. Na native po. Meron din po tayong ilang families na hindi namin kinocross for the purpose of lechon. For lechon. Opo. Pero pagka meat kasi, halos aabot po ng more than 8 months bago masabi namin pure. sulit. Opo. Medyo costly rin Yes po. sa production cost. Opo. Pagkalooban po kami ng multiplier stocks. Okay. So yung initial stocks po namin ay galing kila Doc Remy. Pure black yun. Pure Quezon Black. Opo. Quezon black. Quezon Black. Opo. And then from there, we built our own lines. At constant pa rin po yung yung technical support. So ilan yung population mo ng black? Ngayon po, sir, ang sow namin is 8. 8. 8 sows. Tapos ayan, meron kaming terminal boar na Berkshire. So yan po yung isang kinocross namin for meat, meat pigs. Ang laking tulong ho ng pigs sa community kasi pag nagkatay po ng retired na inahin, yung community ho namin, po kami lahat 18 members dito na naka-stay in dito. Siguro, aabot po ng 3 buwan yun na pagkain namin. Pang broth, yung ilang karne, pag nilagay mo sa gulay, marami na siyang mapapalasa. So, in terms of community sustenance,
Ang ganda ho ng protein supply ng pig. Compared to cattle na talagang ilang taon mo bago katayin. Sa free range naman po, ito yung mga confined. May mga free range po tayo. Okay. So may pig ka na free range, may confined. Yes po. Dami Opo, rin sir. structures, Eman. Opo, Sir Buddy. Ano po talaga, the aim really is permanence, kumbaga. Permanence and durability. So si daddy mo hindi na nagpa-practice? Hindi na po, ever since that calling from God. Talaga? Hindi na po siya nag-practice. Ang ganda ho may kwento niya na personally mamaya. Matinding development nito. No? Opo, sir. Piece by piece naman po nangyari. Bali, ang pinakauna is yung bodega, then yung livestock areas. Nung dumalas na po yung trainings, tsaka more on, Nasa marami kayong trainings? Under ng... ano po, ATI, TESDA. Hindi naman TESDA. po marami, sir. I would say once in 2 months, ganyan. Pero ang tuloy-tuloy ho halos year-round is yung OJT, on-the-job OJT, training. Oo. So, Yan ang malakas. opo. Pero note, sir, wala pong ano yun, walang any fee. More on sa accommodations lang pag dito sila magdo-dorm. Pero wala pong binabayaran ng school sa amin or students sa amin sa training. Part of our mission po na to youth farmers talaga, to mobilize them. Mag-agriculture hindi lang para maging extension worker, pero talagang to help farms directly na maging manager or to be farmers themselves. Kasama syempre yung extension work side by side. Ito na yung free range. Yes po, sir. Bali, ito po yung mga terminal pigs namin. When we identify that they are not for breeding, ay dito na po namin ginogrow. Apparently, mas malusog po sila kahit pareho yung feeds doon tsaka dito. Mas compact yung ano nila, mas muscling ng katawan. Kaya Bakit kaya? Dahil sa exercise? I would attribute, sir, sa soil tsaka sa sun. So minerals ng soil tapos May nakukuha sila. sa init. Dagdag na rin siguro po yung stress. Walang stress dito kasi malawak. So average na ano po namin lechon is siguro po mga 4 months. Lechon na, 30 kilos, 20 to 30 kilos. So lahat po to may dugo ng native. Never mawawala. Even yung white? Even po yung white. Kaya kung mapapansin nyo, medyo mas mahaba na yung snout nila. Oo. Tapos mas maikli yung katawan. For foraging, ability. G. Ito Ito po yung mga pure natin na na black. Q Black. Ito yung Quezon. Yes po, Quezon Black. Quezon black. Dami. Opo. Bali, dalawang ano po ata. May mga nakuha na rin ho dito, ginamit na, pang lechon. Ang nakita ho naming difference dun sa mongrel pigs, hindi na ho sila ganun kapat belly, yung punggok na bagsak yung tiyan na maikli. Medyo humaba sila, tapos lumaki yung pigi sa likuran. So ito yung kumbaga purified na to. Yes po. Na Quezon, Yes Quezon black. Ang ganda, no? Ang ganda po. Ang ganda. Tapos para magkakamukha na ho sila, diba? Hindi sila iba-iba. That's the po. Pag nilagyan mo ng science ang resilient talagang mas gumaganda palalo. Ang stressful po kasi sa pigs minsan yung weaning, yung gumagatas sila tapos bigla mo silang tatanggalin. Ililipat, oo. Pag dito na kasi growing na, di hamak ko na mas walang mortality pag itim. Pero pag yung may crosses, merong isa, dalawa, tatlo na mahirapang mag-adjust sa climate. Kaya hindi talaga pwedeng tanggalin yung genetics ng ano. Mas masarap to. Mas masarap po. Smoky, parang meron po siyang gamey na na amoy na hinahanap-hanap mo pag lechon. Ang market namin ay kailangan majority ng genetics native.
Pwedeng cross, pwedeng three-way cross, pero hindi pwedeng puti yung bibilin. Kaya mataas yung kilo nila, 350 sa buhay. So ang ginagawa ho namin dito, sir, ruthless culling ang tawag namin. So, meaning po, sa isang litter, kung sino yung top performing female, top performing male in terms of body quality, body conditioning, and growth, Nila matitira. yun lang matitira. The rest? Terminal. Lechon Opo. lahat. Lechon na po. Para malaki yung hakbang mo forward. Imbes na papayagan mo pa yung iba. Kaya hindi rin ho kami nagpaparami ng sobra-sobra. Kasi gusto namin yung baseline po ng breeding namin. Halos ganito na, kumbaga. Kasi kung nagparami ka, ang hirap mag-identify minsan ng itatago mo. Pag naging stable na siya na talagang Ganyan na siya. ganyan, doon na ho kami talaga. So pang ilang na to, generation? Fourth na po. Fourth generation na to. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.